Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Mr. Puging Yakub. So ayan po sa picture na ito guys, nakita ko po at biglang sumagi sa isip ko yung kapanahunan ko nung ako'y bata pa, nung ako'y nasa elementary pa po, at nung kami pa po ay nakatira sa tabing palayan. Naalala ko itong picture na ito kasi ito ay isang bahagi din ng aking pagkatao. Ano ho? Nung panahon na yun, kung makikita natin dito sa picture, mayroong kanin, mayroong tuyo na nakalagay sa dahon ng saging. Ano po? Nung ako'y elementary pa po kasi, napakalayo po ng school po namin. Mula doon sa bahay namin sa tabi ng palayan hanggang sa doon sa school, sobrang layo po talaga. Tapos yung klase po namin is mula umaga hanggang sa hapon na po. Abutin ng alas 4 na sa hapon. So para hindi po kami mapagod, kailangan namin magbaon para sa pananghalian. So ito nga ang nangyari kung bakit ko na-experience tong ganito. Ano po, na yung baon namin dati, ganyan, binabalot yung kanin ng dahon ng saging, tapos nilalagyan ng isa or dalawang pirasong tuyo or bulad. At saka minsan, pag walang tuyo, ang nilalagay na lang is yung kinamos, o sa Tagalog pa is bagoong isda. So yun po yung mga nilalagay dyan sa binabalot ng dahon ng saging kasama ang kanin. Tapos pagdating ng sa pananghalian, ito po yung di ko talaga makakalimutan, kaya gusto ko i-share sa inyo guys, no. Dahil pag yung ulam ko ay tuyo or buwad sa Bisaya pa, or kaya ginamos or bagong isda, ang ginagawa po namin guys, doon po kami kumakain sa itaas ng puno ng mangga. Kasi doon sa school po namin kasi guys, sa harap po ng flagpole, mayroong napakalaking puno ng mangga. At doon po kami halos kumakain sa taas. Magkanya-kanya po kaming pwesto. Bawat sanga may kanya-kanyang pwesto. Hindi pwede kami magkatabi kumain. Alam niyo ba kung bakit hindi kami magkatabi kumain sa itaas ng puno ng mangga? Kasi po, nahihiya po kasi kami, o kahit ako, nahihiya kasi ako na makikita nila ng yung ulam ko is buwad, no? Or kaya minsan ginamos. So, yan, kailangan ang pagkumain ka, pabilisan ng kain para matapos, kasi yung iba, pag natapos yung iba, didisturbo na yun, lalapit na yun sa'yo para titingnan ko anong kinakain, anong yung inuulam mo. Kaya pag kami kumain, puro pabilisan ng kain. Pag naabutan ka ng mga kasama mo na tapos na silang kumain, tapos ako hindi pa, meron pa natira, ayun, ihahagis na namin yung aming pagkain doon sa labas ng gate, doon sa may mga damuhan. Yun, kasi wala, total marami naman nakain eh. So ganyan kami, na-experience po namin yan ganyan. Pag ganyan yung pag ulam namin is tuyo or kaya ginamos, nilagay lang yung una sa ginamos dahil halo sa kanin. Oh, dito na dami mong kaon sa taas sa mangga. Oh, doon na kami kakain, magkanya-kanyang pwesto sa sanga ng mangga. Pag kumakain pa, hindi pa nakabuklat yung yung ganyan, nakabuklat na ganyan, hindi. Dinadampot, dinudukot na lang namin. Oo, na kailangan tagong-tago na yung di makikita talaga kahit sa gilid lang. Oo, ganyan po na hindi ko may di ko malubos maisip na ganun pala nung dati, no. Pero hindi lang naman ako yung nag-iisang ganyan nangyari. Marami din kami. Kaya nga ganyan ang naging sistema namin dati. Pag kumain kami sa taas ng puno ng mangga, ibig sabihin yun yung mga ulam namin, pero hindi lang namin pinapakita.
Tapos, pag yung ulam ko naman ay manok, kasi marami din kaming mga alagang manok, pag sinabi ng mama ko at papa ko na magkatay ng manok, so siyempre yun magiging ulam namin, di ba? So yun magiging ulam ko. So hindi mo ako makikita na kumain doon sa puno ng mangga. Doon ako kumakain sa loob ng classroom. Kasama doon sa mga kasama ko doon sa sa classroom, kasi yung halos kumakain doon sa mga classroom, madalas nandoon yung mga masasarap ang ulam, yung mga hotdog, 'di ba? Yung mga manok, mga fried chicken, mga ganon. Oo, ganon. So, yan yung mga na-experience ko, kaya naalala ko lang yung ganong sitwasyon na, pero masarap guys, sa totoo lang, yung kanin na binalot ng dahon ng saging, napakabango. O, naalala ko lang yun, so kaya na-share ko lang siya ito ngayon. At ang maganda pa dito, pag tapos mo kumain, wala ka nang bitbitin, wala ka nang hugasan, kasi itatapon mo na lang doon sa labas ng gate, kasi nasa gilid ng gate yung malaking gilid ng bakod, hindi gate, sa bakod ng school. So doon lang, pag itapon mo doon sa sa labas ng bakod, is mga damuhan na yon. Pero habang kumakain kami sa itaas, merong mga aso doon nakaabang na. O kaya yung mga nalaglag na mga kanin, o yung mga ulo ng tuyo, o yung na yan, bulad, yan, kinakain ng aso, yun. Ganyan, nasaya, napakaganda ng experience nung sinaunang panahon kumpara sa ngayon. Parang wala na ako yatang nakikitang naggaganito na baon, no? Na lalo na sa mga bata ngayon, medyo hindi mo na sila makikitaan na pabaunin na ganyan dahon ng saging. Siguro sasabihin na lang ng bata na hindi ako papasok ngayon, mag-a-absent ako ngayon, kasi yun nga, ikakahiya niya yung dahon ng saging, ang lagayan ng kanyang baon, tapos yung ulam is tuyo or kaya ginamos. Oo. So sa nung unang panahon kasi guys, sa kapanahonan kong bata pa ako, wala sa isip sa mga panahon namin yung mga bata na napakahirap namin, wala. Na lang kami sa mga ulam lang, yung na makikita yung ulam ko, ganito lang yung ulam ko, samantala sa kanila hotdog, ganyan. Yun lang, pero hindi namin, wala sa isip namin na kawawang kawawa kami kasi ito lang ulam, wala, hindi po. Kasi pag kumakain naman kami sa puno doon sa puno ng niyog, sa puno ng mangga, masaya kwentuhan, pero malalakas ang boses kasi siyempre malalayo kayo malaking puno ng mangga yun sa sanga. Magkukwentuhan kayo habang kumakain ng layo. Siyempre pasigaw ka ng boses mo doon, palakas ang boses niyo sa kwentuhan niyo. So napakasaya, wala akong maano doon. Kaya naiisip ko, nakita ko lang to, na-experience ko yan, di ba? Hindi ko talaga makalimutan yan, kasi pag gising ka sa umaga, yun talaga agad ang uunahin, no? Yung kumukuha ka ng dahon ng saging, tapos iaano mo doon, ipadadaan mo doon sa apoy. Oo, ganyan. Tapos yan, si mama ko na yung maglalagay ng ng pagkain. Lagi ako napapagalitan kasi nga late magigising. Instead na ako mag-prepare ng pagkain, siya pa nagpe-prepare. Yung gano'n, yung natural na mga bata pa, diba, na tamad magtrabaho, tamad gumising, kailangan gisingin. Oo, 'di ba? So, yun, naalala ko lang tong Tapos minsan pag pag nakita ko na yung, kasi may mga alaga kaming manok, pag may itlog, ayan, papaalam ako na pwede itlog yung babaonin. Yan, ganun. Tapos minsan yung yung tortillas na itlog, ayan, ilalagay sa ganyan. Puro talaga ang baonan namin dati, mga dahon saging talaga, guys. Oo, di ko pa yan di ko talaga yan makalimutan na ganyan yung baon namin. Tapos
Pagka nabalot na yan siya ng ganyan, saka siya ilalagay sa plastic, babalutin naman ng plastic cellophane. Ganon. Tapos maalala ko pa na yung may panahon na mamalasing ka talaga, ano, yung aakyat ka sa puno ng mangga, tapos yung pupwesto ka na doon sa ano, sa mga sanga, tapos sa kakakain mo, minsan siyempre malikot ka, di ba? Pagkadampot mo sa kanin, kuha mo ng ulam, kasi ipapatong mo lang yun sa hita mo eh. Nakaupo ka lang sa sanga doon. Minsan talaga guys, matatapon talaga, malalaglag lahat ng pagkain mo guys, laglag. Kaya nakaabang na yung mga aso sa baba. Oo, pag nalaglag na, wala ka na makain. Oo. Yung pag, 'di ba, minsan kahit nga sa lamisa nga minsan nasisiko pa natin yung mga baso, mga kung ano-ano diyan, minsan kutsara natin nalalaglag. Paano pa kaya yung ganyan? Ano? Oo. So, na-experience ko, naka-experience na rin ako niyan, guys, na yung nakatatlong subo pa lang ako, guys. Tapos biglang humangin lang konti yung nung puno ng mangga. Siyempre nasasanga kayo, siyempre parang naduyan kayo doon, 'di ba? Tapos siyempre hahawa ka sa kabilang sanga para di ka malaglag. Ang nalaglag yung ipagkain mo. Na-experience ko yan guys. Oo, grabe. Tapos ganito pa yung experience ko dati. Pagkatapos namin kumain, 'di ba, 1 oras yun. Kasi ang pasukan balik sa hapon na 1:00, 'di ba? Pagkatapos mong kumain yan, mga 11:30, kakain na kayo. So, patapos ka 30 minutes, so 12:00. So, buong 1 oras niyan, guys. Ay, sabihin ko sa inyo, guys, kahit ano pa ng sinag ng araw, kahit anong init pa yan. Ala, mangangamoy ka talaga sa pawis sa kalalaro. Oo, yung Julin, yung lastiko. Oo, yun. Tapos yung minsan yung yung bula na yung dahon ng niyog, yung sa lukay na ginagawang bula. Tapos lalagyan ng konting konting bato. Oo, para pag itapon sa iyo, masakit din. Oo, tapos igugulong yan doon sa may butas-butas. Ito yung butas ko, sa akin tong butas yung ganyan. Tapos kung ilan kayo, kung 6 kayo, so 6 na butas. Tapos ipagulong kung saan nakatapat, mahulog yung bula doon sa siya yung maging taya, siya yung magbabato sa inyo. Oo, ganyan ang laro namin dati. Napakasaya. Kaso nga lang, siyempre di talaga maiwasan sa bata na pag uwi mo sa bahay, galit na yung mama mo kasi nga, bakit? Ang dumi-dumi na ng damit mo. Diba? Yung alikabok, yung mukha mo, lalo na sa akin na madungis. Kaya kami nagbabaon noon guys, kasi nga, nung pag umuwi pa kasi kami sa bahay, wala na kasing oras. Halimbawa, 11:45, ang labas sa school. So maglalakad kami pauwi sa bahay. Sa sobrang layo, pagdating sa bahay, pagod ka na, kakain ka. Actually, hindi naman nung panahon namin, mga bata kami, kahit malayo yung school, wala pa sa namin yung salitang pagod, ganon, pagod. Parang wala kasi pagdating sa bahay, nagmamadali pa nga makauwi para pagdating sa bahay, ilalapag lang yung gamit para pupunta doon maglalaro sa kapitbahay. Oo. So hindi namin na iniisip yung pagod sa paglalakad galing sa school. Kaso nga lang yung kaya kami nagbabaon kasi nga pag uwi kami sa bahay, pagdating sa bahay kakain, tapos pagkatapos kain, magmamadali ka na bumalik sa school. 'Di ba? So sakto lang yung pagdating mo sa bahay, kailangan makakakain ka kaagad. Tapos pagkatapos mo kumain, kailangan mo na umalis kaagad para makarating ka sa school. Ganon. Kaya yung ginagawa namin, magbabaon talaga kami. Oo. Kailangan namin magbaon. Kahit yung baon lang namin is tuyo,
or ginamos. Ayan, una sa ginamos sa bawanan sa kansabaw sa ginamos. Oo. So, yun lang kasi kasi nung panahon kasi mga kabataan noon, masaya na kaming ganyan eh. Kasi talagang pa yan eh, magmamadali ka pang kumain kasi nga para makapaglaro ka pa, no? Nung kumbaga hindi iniinda yung sikat ng araw. Oo, walang kaarte-arte. Kahit pa magkabulingit pa diha, bisa nagkapuno na imong dagwes mo sa pita. Grabe to nga panahon na guys. Dili gid ako na malimtan. So, ayan guys. Yan po yung isa lang sa mga kwento ko patungkol dito sa picture. Wala, masarap lang masarap lang yung kumbaga balikan yung mga nakaraan na ganun experience ko sa kapanahunan noon, no, na may isip ko na kung ikukumpara ko lang kasi kaya ko na gawa to ngayon na ibahagi sa inyo kasi nga nakikita ko kasi ngayon sa mga kabataan, sa mga bagong henerasyon ngayon. Yung mga bagong henerasyon kasi ngayon guys, hindi mo na sila makikitaan na ganyan. Kahit nga sa mga baunan, pagandahan sila ng mga baunan nila, 'di ba? Tapos pag alam nila na yung ulam is hindi masarap, hindi na yan magbabaon. Sasabihin nila, uwi na lang ako, dito na lang ako kakain sa bahay. Yung mga ganun na lang mga dahilan, no. Or kaya pag hindi nila gusto yung yung hindi nila gusto yung ulam, sabihin na lang nila, doon na lang ako sa pira na lang babaunin ko, doon na lang ako bibili na lang ako doon sa sa labas, may mura naman doon pagkain ka, ganun yon. Kasi nga parang nahihiya sila na ganun, kikita yung ganyan yung ulam, 'di ba? Dati wala naman, hindi naman uso din dati yung ganyan eh, na nahihiya ka eh, na tawag dito. Ang sa lang talaga namin yung pagkanyan, kasi nga tawag nito, siyempre makikita mo yung kasama mo na, ay sarap ng ulam niya. Oo. Tatago, pero alam namin lahat na pare-pareho lang kami ng ulam. Tapos minsan, yung halimbawa, manok, yung ulam ng isa, tapos yung sa akin, buwad or tuyo. Minsan sasabihin nung isa na yung may ulam na manok, sabi niya, uy, pahingi ng mo, yung buwad di, konti lang di. O bigyan kita ng ulam ko. So parang nagbibigayan din kami ng ganyan. Ewan ko ba kung bakit bakit ganun na mahilig kami kumain talaga sa taas ng puno ng mangga. Hindi ko talaga makalimutan 'yon. Oo. Diyan sa eskwelahan namin sa Katuan. Hello, shout out sa mga taga Katuan. Yeah. Oo. Tapos pagkatapos namin kumain, pagbaba namin ng puno ng mangga, ayan lang, dalawang hakbang lang. Kasi nasa gilid kami ng bumba eh. Ayun, doon na iinom na doon na tubig doon sa bumba. Oo, yun ang tubig namin. Doon, nabubumba lang doon busog. Madalas yung yung mga kasama ko kumakain sa taas ng ng mangga ay yung mga taga Mimbuntong. Ayan. Yung mga taga Mingasi. Yan yung madalas na mga kasama ko sa kasi sa kanila din talaga kung malayo yung bahay ko papunta doon sa sa Palayan, mas malayo din yung yung sa Mimbuntong at saka sa Mingasi. Nakakapagod pa kasi yung siyempre paakyat yun sa bundok, 'di ba? Oo, kaya yun. So sila, kung medyo sa akin medyo okay pa, sa kanila talaga napakahirap. Pero wala, lahat masaya naman yung time na yun talaga, sobra. Ang mahirap lang din sa kanila lalo kapag tuwing tag-ulan. Kasi yung daanan nila dati kasi di pa simentado yan. Ang daanan kasi nila diyan is yung lupa, yung kulay pula, yung tawag nila latikan ba tawag niyan? Oo. So pag yung sapatos, tsinelas, pag naiapak mo doon, dumidikit. Kaya
tinatanggal nila yung tsinelas nila, sapatos nila para makapaglakad ng maayos. Mahirap din ang naging sitwasyon nila. Yan yung mga madalas na kasama ko na kumakain sa ano. Shout out pala sa inyo. Di ko na lang i-mention yung pangalan nyo guys ha. Pero alam niyo na kung sino yung mga kaklase ko na ganon, mga kasama ko madalas. So ayan po guys, hanggang dito na lang po. Abangan nyo na lang po ang susunod nating mga kabanata, mga kwento sa buhay-buhay na kapanahonan natin. Ano ho? So ito ay nakalipas naman. Ito po ay isang magandang alaala. Ito ay isang nagbibigay ng inspirasyon na makikita natin, oo nga no, yung buhay namin doon at saka ngayon, medyo okay pa lang, maganda pala ang maganda ang buhay natin ngayon. Pero masasabi pa rin natin na mas gustuhin ko pa yung noon kaysa ngayong henerasyon ngayon. Kung para sa akin, mas gusto ko pang balikan yung mga noong unang panahon kaysa yung mga pangyayaring nagaganap sa bundok ito, dito sa bundo ng walang kawalan. Ano daw? Oo. Mas gusto ko pa yung mga nung sinauna kaysa ngayon kasi iba na talaga ngayon ang henerasyon. Sobra. Ewan ko kung makaka-relate ba kayo mga bagong henerasyon o kaya yung iba dyan, yung mga kabats ko, yung mga kaedad ko, yung mga kapanahunan ko noon. Ewan ko, maliban na lang siguro sa mga hindi nakaka-experience ng ganito kasi hindi naman talaga lahat ng tao ay nasa level namin na talagang wala. Yung iba meron naman talaga. Oo. So, siguro hindi nila ma-relate yun. Oo. Pero, mas okay pa rin yun kasi nung unang panahon kasi hindi pa uso kasi dati yung yung tawag na bully, ganyan. Hindi uso yung dati yung minamaliit mo yung kapwa mo, hindi uso dati yun eh. Kung maalala nyo nga dati, pwede ka pang pumunta sa kapitbahay, makahingi ng apoy. Hoy, pwede ako makahingi ng apoy kasi magsasaing. Pwede makahingi ng posporo, asin, di ba? Naalala mo yun, siguro. Tapos, pag may masarap kayong ulam, makapagbigay kayo dun sa kapitbahay. Oo, ganun yung mga sinauna. Kaya mas gusto ko pa yung sinaunang panahon. So, ayan po guys, taas na po kaya kung susunod. Abangan nyo na lang po kung ano pa yung mga kwentong buhay natin. Kwentong may laman, may katotohanan ang lahat ng bagay. Bye-bye. Ako po muli si Mr. Puging Yakub. So please don't forget to like, share, and subscribe. And leave your comments kung ano po yung mga gusto nyo pang itatopic natin. No? Titingnan natin kung makaka-relate tayo sa mga comments ninyo. Bye-bye!